good morning po. Nandito po ako ngayon sa Upper Antipolo kung saan may featured po tayong property. Ito pong nasa likod ko. Ito po. Dito pong house and lot na to is 3-story house and lot. Kung mapapansin po ninyo, ito po yung magiging main gate niya. Tapos mayroon siyang maliit na gate. Yan. Tapos dito po sa second floor niya, meron siyang malawak sa mahabang balcony. Tapos sa third floor niya, meron din po siyang balcony doon. Ito pong house and lot na to, ay malapit po ito sa Robinsons Antipolo. And then church po ng Antipolo, Antipolo Church. Kung naghahanap po kayo ng house and lot na malapit doon, ito pong house and lot na to, ito po yung maire-recommend ko sa inyo. Very secured po yung subdivisions na to. Kung may mga anak kayo, mga bata, kung mapapansin nyo, pwede po siyang mag-bike dito. And then kung mapapansin nyo, mga green pa, may mga open space pa. Ibig sabihin, hindi pa masyadong maraming nakatira. And then, itong subdivisions po na ito, small community subdivisions, na mayroon po itong clubhouse and swimming pool kung naghahanap po kayo. Tara po, silipin na po natin yung loob. Ito po, pagpasok po natin ng house and lot na to, dito po sa kanan, dito po agad yung bubungan sa atin. Dito po yung garden. Dito po sa garden, depende po kung ano po yung design na pwede nyo gawin. Malawak naman siya, malapad. Kung mahilig kayo magtanim or mag-design for a landscape, maganda po ito. Tapos meron na rin naman po siya dito poste, tapos may tubig na rin. Tapos dito po sa bandang kanan ko, ito po yung car garage niya, na 2-car garage, na malawak naman, saka yan, malawak naman po siya, saka mahaba. Then, tapos high ceiling naman po yan. Yan. Tapos before we enter the house po, check po muna natin yung easement o yung dito sa gilid po ng bahay na to. Ito po yung inyong stock room. Yan po, kung mapapansin nyo, medyo may mga gamit pa yan. Excuse me sa mga gamit. And then ito po yung inyong magiging lanay. And then dito po, dahil third floor po siya, yan, may water fountain po tayo dito. Tapos may water tank na naka-ready na po, hindi na po kayo yung magkakabit o maglalagay. Tapos dito po sa backyard, dito po yung inyong laundry area. Dito po, yung laundry area nyo. And then, pwede rin pong everyday kitchen. Kasi sa taas, may provision din po doon for laundry area. And then, dito naman po, siyempre, kulang sa tingin ko, ang kulang po dito, yung bubong na polycarbonate. Para at least kahit nagbubugas dito yung inyong kayo, kasambahay ninyo, naglalaba, hindi naman siya mauulanan. Yan po, kasi nandito na naman po yung outlet niya. Ito, may drainage na po dito. Tapos ito naman na po yung gripo niya. Yan. Balik po tayo ulit doon sa harap. Doon po tayo papasok mula po doon. Papunta po sa loob. Then, itong side na po na ito, itong sliding door na to, ito po yung inyong magiging dining area. Yan, i-check po natin yan mamaya. Ayan, ito naman po yung garahe. Pagpasok po natin dito, ito po ang agad ang bubungad sa atin, yung living area. Kung saan yung living area naman po, malawak din naman po siya, and then malapad. Kapag maglalagay ng couch ka dito, kung L-type, maluwag, kahit pahaba, maluwag pa rin. Unlike dun sa mga ibang nabibini ko siguro, medyo kapos ka pag maglalagay kayo ng couch. Kasi iba-iba naman po yung design and layout ng paggawa po ng seller. And then ito naman po yung provision for cable wire. And then kung mapapansin niyo po, marami naman po siyang outlet dyan. Tapos ito po nakalabas na to, yan po yung provision for split type of aircon. Then, mataas din naman po siya, and then naka-drop ceiling na siya. Tapos ang maganda rin po dito, ito, meron siyang mga sliding window, kung saan po itong mga sliding window na to, pag silip mo po dito, kung magtatanim ka o yung landscape mo, yan po agad yung bubungad sa'yo. And then yung pasok ng hangin, yun po agad yung malalanghap nyo. Yung
preskong simoy ng hangin. Tapos mayroon ka dito na malaking o balapad na sliding door na magbibigay sa iyo ng good ventilation dito sa yung living area. Aside from that, siyempre meron na naman siya screen. Para at least kung i-open niyo po yan, papasok pa rin yung hangin, hindi po papasok yung mga insekto or kung ano man yung klase ng maliliit na hayop po. Ito pong door na to, ito po yung pinuntahan po natin kanina kung saan yan po yung inyong pwede kitchen or pwede maging laundry area. Tapos ito po kanina, yung sliding window, yan, hindi natin mapusan. Nakaano pala, nakalak. Yan po, nakalak pala. Yan. Yan ang problema natin. Nakalak. Tapos ito na po yung magiging lanay. Ito, pwede ka lang maglagay ng table dito. And then dalawang upuan kung gusto mo. And then, palagay mo lang din naman ito ng polycarbonate para kung halimbawa umuulan, hindi ka mababasa. Dito pa rin sa diretso sa magiging landscape area mo. Then, itong space na to, ito po yung inyong magiging dining area. Kung mapapansin nyo, pwede naman dito yung 6 to 8 seaters po na dining area. Mahaba naman siya. Mahaba naman. Pwede naman hanggang dito. O pwede nyo rin gawin extension dito. Sabi ko nga, lagyan nyo lang ito ng bubong o polycarbonate. Pwede na. Tapos, aside po dyan sa meron tayong sliding window, door, meron din po tayo dito sliding window kung saan po magbibigay ulit yan na good ventilation. Kahit nakapatay po yung ilaw, papasok pa rin yung natural light. Habang kahit kumakain kayo dyan, nagka-coffee o nag-breakfast po. Then, ito naman po yung inyong magiging kitchen. Kung mapapansin niyo po, ito po yung service nook. Yan, maganda naman yung pagkakagawa niya. Tapos ito yung countertop. Tapos may double sink na rin po dito. Ayan, nakapatay ng tubig. Yan, meron naman siya. Tapos ito po yung magiging overhead cabinet. Yan. Tapos may dalawa naman na po siyang outlet dito. Tapos dito, provision naman po ito for stove. Yan. Kung sakali po na, kaya hindi pa naman po nila binubutasan yan, para kung ano po yung pwede, yung design o yung laki po ng stove na bibilin po ninyo para sukat na sukat. Yan po. Tapos ito po, yung inyong magiging powder room dito po sa ground floor. Yan. Ito po yung inyong magiging kitchen dito po sa house and lot na to. Kung mapapansin niyo naman po siya, maganda. Maaliwalas yung kitchen kasi maganda yung kulay niya. Kung mahilig kayo magluto, perfect to para sa inyo. And then, tapos na po tayo dito sa ground floor. I-check naman po natin yung second floor. Dito po sa Antipolo, pag dito po kayo nag-avail ng property, ito pong area na to, pwede po ang daan po ninyo sumulong, papunta po kayo ng Marcos Highway. Kung taga Quezon City po kayo, isa po sa mga mabibilis na daan. Ngayon, dito na po tayo sa second floor. Yan yung area na yan, yung balcony. Pero ito po, i-check po muna natin yung first bedroom po dito. Ito po yung first bedroom. Yan, mahaba din naman siya, saka malapad din. Tapos, kung mapapansin ninyo, meron na rin naman siya mga sliding windows. Meron siyang 4 na panel ng sliding window dito. Tapos meron na rin naman siya windows. Tapos naman po yung built-in cabinet. Yan. Kung mapapansin mo sa built-in cabinet, yan, meron na siyang mga ganyan. Okay. I-check naman po natin yung master's bedroom. Yan, itong master's bedroom, yan, mahahaba naman siya. And then, malapad. Tapos ang provision nito, ito yung para sa cable wire mo. Kasi natin yung dalawang outlet, ito yung TV mo. Tapos ito, provision for split type of aircon. And then, dito naman po,
yung inyong bed. Yan, kasi nandito yung dalawang socket mo. Kasi dito, king or queen size bed. Tapos, ito, yung inyong built-in cabinet. Tapos, nandiyan naman po yung toilet and bathroom. Yan, malapad at malawak naman yung toilet and bathroom. Ay naman yung shower and then lavatory. Tapos dito, mapapansin ko lang naman ang kulang dito yung shower enclosure. Kasi may shower na siya. Yan, almost complete na rin. Lavatory. Salamin na lang dito. Okay na siya. Yan, ito yung inyong master's bedroom. Tapos siyempre, dito sa master's bedroom, yan, imagine mo, yan o, may mga owning windows din tayo dito na at least nagbibigay ng natural light dito. Paglabas mo sa master's bedroom, may study room tayo dito. Yan po siya. Dito sa study room, paglabas mo dyan, ito yung inyong balcony. Yan o. Yan, pagpunta mo dito, mararamdaman mo yung hampas ng hangin. Dumadampi talaga siya. Sa pagsilip mo dito, yan, magaganda naman yung bahay, small community itong subdivisions na to. Saka mapuno pa, puro green pa siya. Tapos dito, mayroon siyang gripo. Yan, tapos mayroon din naman siya dyan na drainage. Tapos mayroon din naman siyang outlet dito. Pwede rin dito provision na para kung sakali gusto mo maglaba. Pwede rin dito, siguro lagyan mo lang ito ng polycarbonate para at least kapag na dito yung washing machine mo, hindi naman siya mababasa, hindi naman agad siya masisira. Ayan. Ito po yung balcony dito sa second floor ninyo. Tapos ngayon, i-check naman po natin yung third floor. Tapos dito po sa hagdanan, dito po going to third floor. Kung mapapansin mo, may mga awning windows po dito. Yan, kung gusto mo po ng praskong hangin, open mo lang po yan. Pumapasok sa yung hangin. Tapos kapag in-open mo naman yan, meron na siyang mga screen. At this seat naman po tayo sa mga insects dito. Ngayon, nandito na po tayo sa third floor. Ito pong nasa kanan ko. Ito po yung bedroom 2. Yan, check po natin yung bedroom 2. Yan, dito sa bedroom 2, konti lang yung laki ng master's bedroom kasi malaki din itong bedroom 2. Ito yung provision ng bedroom 2 for television kasi narito yung provision niya. Then natin yung dalawang socket niya, outlet niya. And then ito naman po yung provision for split type of aircon. Then dito po may mga windows naman po siya dito sa likod. Kaya kung mapapansin mo, nagbibigay ng natural light. Maliwanag naman siya kahit nakapatay yung ilaw. Kasi nakapatay yung ilaw, may buksan natin. Yan, inopin ko. Yan, mas kaling lumiwanag. Tapos dito po yung dalawang outlet. Tapos ito po yung magiging provision nyo. Dito po. Kasi rin naman po dito yung queen o king size bed. Kasi ito naman po yung inyong built-in cabinet. Yan. Sa tabi ng built-in cabinet, yan po yung inyong toilet and bathroom. Tapos shower. Ang kulang na lang po dyan is yun nga po, katulad din sa kanina, yung shower enclosure. Paglabas natin dito sa bedroom 2, ito po yung bedroom 3. Yan. Sa bedroom 3, ito po siya, meron din po siyang malalaki na sliding window. Yan. Tapos meron din po siyang built-in cabinet. Yan. Pag nandito ka po, yan, matatanaw mo, wow, mapasok yung lamig ng hangin. Yan, may view ka dito. Yan yung makikita mong view, maganda. Maaliwalas, saka masarap yung hangin yan. Pwede ba dito na lang ako? Mahal. Then, isara lang natin, lagyan natin ng screen. And dito sa bedroom 3, wala siyang toilet and bath sa loob. Nandito siya.
sa labas. Yan yung toilet and bathroom niya. Sa bedroom, sa second floor, mayroong balcony. Siyempre, dito sa third floor, meron din. Check din natin yung balcony dito. Kung sa balcony, sa second floor, mas maaliwalas at maganda ang view. Dito sa third floor, mas maaliwalas siya, saka mas maganda yung view. Yan, tingnan niyo po yung view dito. Dito, mas nakaka-relax pag mga gantong hindi pa masyadong mainit. Lalo na siguro pag mga bandang umaga pa, yung nagpapag, kasi nagpapag din dito sa Antipolo eh. Tapos makikita mo dyan, hindi pa siya mainit. Sumisikat pa lang yung araw. Mas magandang pumwesto dito. Yan. Tapos dito, meron din po siyang ripo na rin. Yan, wala siyang tulog dito. Plus drainage. Tapos meron na rin siya ditong outlet. Yan po, may outlet na rin siya dito. Kung nagustuhan niyo po itong video ko, pwede niyo po akong tawagan o i-text sa number na to para magpa-schedule po ng site viewing o site tripping para makita niyo po ng personal na property na to. Again, this is Edelbert Halas, helping you find the home that's meant for you.